guys! Welcome back to my channel. This is Cecile. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa anxiety and depression. Paano ba ako nagkaroon ng anxiety? Way back guys, before pandemic, nagkaroon na ako ng simptomas. Hindi ko pa alam na anxiety yon. Nagkaroon ako ng mga simptomas na hindi ko alam kung mamamatay na ako o yun yung pakiramdam ko. Yung mamamatay ka na at that moment. Yun yung pakiramdam ko. Ano yung mga unang naramdaman ko? Una guys, nagkaroon ako ng panginginig ng kamay. Tapos, parang namanhid na yung kamay ko, tapos na nanginginig, na parang mainit yung mga braso ko, na parang feeling ko may sinat yung mga braso ko, ganon. Tapos yung paningin ko, parang blurry na siya, blurred na yung vision ko. Tapos, yung kalamnan ko parang nanghina, ganon yung pakiramdam ko. And then, pumunta ako sa CR, naghilamos ako. Tapos, pagkahilamos ko, wala pa rin talagang talagang feeling ko. Tapos, nagpapalpitate ako after nung nagkaroon na ako ng panginginig ng kamay. Nag-worry na ako nung nagpalpitate na ako. So, tinawag ko, actually, minessage ko, nanginginig ako, tinawagan ko na yung kapitbahay ko, which is para ko silang kapamilya. Kasi mag-isa ako nung time na yun, guys. So, tinawagan ko sila, pumunta sila sa akin. Sabi ko, naiba yung pakiramdam ko, sabi ko. Tapos, baka tumaas yung blood pressure mo. Yun ang sabi sa akin. Yun yung unang sabi sa akin. Kasi hindi nila alam kung ano talaga yung nararamdaman ko. Kasi ako lang talaga yung, hindi ko siya mai-express at that moment na sabi ko, iba yung pakiramdam ko. Yun yung talagang unang sinabi ko, guys. Kasi, nanginig ako eh. Tapos, yung kamay ko talagang parang hindi ko siya maramdaman. Tapos, yung tenga ko biglang uminit. Tapos, yung mukha ko parang nagnanam siya, na totally nagnam, pero parang lumalaki na nagnanam, parang ganon. Na feeling ko parang ma-stroke ako. Yun yung unang pakiramdam ko. Feeling ko may heart attack, mga heart attack ako. Feeling ko mahihimatay ako. Yun yung mga pakiramdam ko talaga noon. Tapos yung mga tuhod ko nanginginig, sobrang nginig. Siguro may kasama ng nervyos that moment. So anyways, after few minutes, dinala na ako sa hospital. Actually, emergency ako. After noon, dinala ako doon, chinek yung laboratory ko, chinek yung blood pressure, chinek yung mga vital signs ko, and okay naman. So, binigyan ako, sabi ko, nahihilo. May konting hilo ako that time eh. Kahit nung afternoon, nung nandun ako sa hospital, may konting hilo. Nagpanic ako sobra, may konting hilo pa ako. So, dinescribe ko sa doktor kung ano yung nangyari sa akin. Sabi ko noon, sinabi ko na nanginig ako, na parang nagnumb yung kamay ko, parang nag-blurred yung vision ko, nahilo ako ng bigla. Tapos, nanginginig talaga yung unlimited yung nginig niya, yung parang hindi mo alam na parang mapaparalyze ka or something, ganon. And then, sinabi ko, dinescribe ko. And sabi sa akin, okay naman yung laboratory mo, in-ECG pa ako, I have to get my ECG. Kasi I wanna check kung yung heart ko okay siya. And then, after nun, may mga pina-check pa ako, follow-up, okay naman yung result ng Tapos pinauwi ako, binigyan ako actually guys ng antihistamine para sa hilo ko, o betahistin I should say, para dun sa hilo ko. Kasi yun yung description, sabi, baka lang pagod or something. And then, wala siya totally na description kung ano yung nangyari sa akin. I mean, yung sakit ko, hindi makuha ng doktor kasi okay lahat ng laboratory ko. And, nauulit pa yung nangyari na yun, guys, which is yung mga simptomas, nadadagdagan pa after a while. Dumarating siya sa buhay ko sa daily, it's not even daily, but that time, yung nauna kong naramdaman that time, it happened only for one day, na feeling ko that time na mamamatay na ako kasi nanginginig ako, sobrang nginig ko. Tapos nagpapawis pa yung paa ko. Yun yung grabe guys, nagpapawis yung paa ko, yung kamay ko. Hindi ko alam kung lamig o init yung naramdaman ko kasi mainit dito, malamig doon, yung tuhod ko, yung mga kalamnan ko parang
nanghina siya, na wala akong kalakas-lakas, ganun. Pag guys, naramdaman nyo yung ganun, hindi kasi maintindihan ng iba kung hindi mo siya naranasan talaga. Ang anxiety kasi, mahabang explanation yan. Hindi siya totally na-stress ka ngayon, nagkaroon ka na ng depression or anxiety that time. Pero naiipon kasi siya guys, habang, tumatanda tayo, naiipon yun. It can be, maybe, galing siya noong childhood natin or something, kung may mga traumatic na nangyari sa buhay natin. Kasi response yan ng katawan natin. So, tumataas yung adrenaline natin pagka nagkakaroon tayo ng mga panic attack. So, yun yung una ko guys naramdaman noong nagkaroon ako ng anxiety disorder. Sa ibang video ko guys, explain ko sa inyo briefly yung mga ibang experiences ko, ano pa yung ibang nangyari sa akin, and so on and so forth. But this time, for now, this is a short video guys, na i-share ko sa inyo para sa kaalaman ng lahat na hindi lang po kayo nag-iisa sa mundo. Meron kaming nararanasan, isa ako sa mga nakakaranas. Hindi lang po tayo dito sa Pilipinas, marami guys, maraming nakakaranas ng ganito. Yung iba silent lang sila, hindi nila sinasabi, hindi nila ibinubunyag kasi nahiya sila. But actually this is the reason why ginawa ko itong video na to, just to share yung mga kababayan natin na hindi lang kayo nag-iisa. Alam ko dyan guys, sa mga nanonood, alam ko yung mga pinagdaanan nyo, may mga iba-ibang klaseng simptomas sa katawan natin. Pero ako guys, naintindihan ko kayo, hindi kayo nag-iisa, promise. And isa sa mga pinagkukunan ko ng lakas, yung pananampalataya mo talaga. And then of course, you have to love yourself more than anyone. Kasi marami guys, minsan nakukuha din natin yan sa mga nakaraan natin, yung mga traumatic o yung mga problema. Kasi may mga taong hindi nakakaya minsan yung mga response na naging problema, kahit yung mga simpleng problema sa buhay. But then, that's part of our journey sa buhay natin, di ba? But kayo guys, hindi kayo nag-iisa, promise. Okay? And I hope to see you guys again sa susunod kong video just to share my knowledge about anxiety and depression. Thank you guys, and I'll see you guys again. Bye!